Hey guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magkano dapat yung budget ng domestic helper dito sa Hong Kong kapag holiday niya. So kapag holiday kasi natin, tayo yung gagastos nun, tayo yung bibili ng pagkain natin, kung ano-ano pa. So magkano nga ba yung dapat itira nyo sa sahod nyo bago kayo magpadala sa Pinas? So for me dati, nung may utang ako, and ang natitira lang sa sahod ko nun, bali 4.2 yung utang ko, and 4.760 ba or 30 ba yung sahod ko noon. So ang natitira is nasa 500 na lang mahigit. So nakaya ko yun guys sa loob ng isang taon. Yan, isang taon ko yun na paghirapan. Sobrang hirap niya kasi minsan may mga times na parang gusto mong kumain ng ganito, gusto mong kumain ng ganyan, hindi mo magawa kasi nga yung budget mo is hindi siya sapat, and nung time na yun medyo din kasi gumagala ako. So nag-adjust ako, buti na lang kamo, tumigil ako sa pagkagala, and then nakakatipid ako kasi magkano din yung gasto sa pamasahe. Katulad ngayon, gusto ko sanang pumunta ng Central kasi hindi ako makabili ng bareta na sabon. Yung sabon nila dito kasi hand wash lang ako, hindi bumubula kahit sobrang dami na nang nilagay ko. Hindi katulad sa Pinas na isang sakit lang kaya nang magpabula niya ng isang labador or isang palanggana na na damit. Pero dito sa Hong Kong wala. Bumubula siya nung una, tapos wala nang bula. Parang walang kwenta yung nila dito, powder nila. So kailangan ko pa talagang bumili ng bareta na sabon para bumula lang yung nilalabhan ko. So last kong punta sa Central is pa yon, August. Kasi nga ako nun, bumili din ako ng sabon, tas kumain ako ng papaitan nung time na yon. Bago pa lang ako nun, bagong balik, siguro mga 1 linggo pa lang ako nakabalik mula sa tapos hindi na ako bumalik sa Central. So ngayon, ayoko uling bumalik kasi yun lang talaga yung sasadyain ko sa Central. So hindi talaga, wala. Inaantay ko lang na magkaroon ng bareta na sabon sa DS Grocery dito malapit sa amin kasi na out of stock parating sold out. So wala akong ngayon. Siguro try ko sa Miyerkules kasi holiday. So try ko, pero sobrang daming tao kapag holiday sa Central. So yung gala ko lang is pag sumasama ako sa kaibigan ko or inaaya ko siya na pupunta kami sa ganito, once a month lang yun. Budget ko na sa sarili ko yun ngayon na dapat isang beses sa isang lang ako, sa isang buwan gagala. And nakagala na ako nung nakaraang linggo. So magkano nga ba yung budget dapat? Kayo kapag 100 every day, pero kulang yun guys kung ka. Kasi yung kain ko sa umagahan, tinapay lang ako or biscuit dito kapag day off ko. Dito lang ako sa kwarto kapag hindi ako lumalabas or hindi ako pumupunta ng ibang lugar. Tapos tanghalian ko, KFC, Yoshinoya, or Pizza Hut dyan sa Dragon Center. And then next is sa naman, sa hapunan is minsan cup noodles yung kinakain ko. Minsan may tira akong kanin dito sa bahay, yun yung kinakain ko. Ang gumagastos lang talaga ako is yung sa pagkain ko. Hindi man lang naawa yung amo ko sa akin. Hindi man lang sampal sa kanya. Ngayong araw, pag uwi ko, naabutan ko pa sila, tapos umalis lang sila uli ngayon. So mag-isa uli ako sa bahay. Nakita niya na puro bit-bit ko, puro pagkain, na dapat siya yung bumibili sa akin. Itlog, isang tray, tapos gulay, patatas, ampalaya, patola, repolyo, yun yung binili ko, tapos biscuit ko. So, tsaka tinapay. Dapat, para sa kanya nakakahiya yun, di ba? Katulong mo yan, pero hindi mo ma-provide yung pagkain na dapat sa kanya. Hindi siya nahiya. So, nakita niya. Sabi ng bata, ay Jen, bumibili ka? Ay, alam ko kung saan ka bumili. Sa Kaibo. Sabi niya ganon. Sabi ko, oo, kasi wala akong pagkain. Sabi ko. Tas, ayun, nakita niya lang, hindi siya nahiya. Bumili din ako ng prutas, yung teras. Tsaka may orange ako doon sa ref. So, yun.
kailangan meron kayong prutas guys kasi hindi sila magbibigay sa inyo. So, bumili kayo nun. And then, kung hindi kayo inaano ng pagkain, magdiskarte kayo para may pakain kayo. Kasi kung hindi, ay mamaya talaga kayo. Katulad nung kaibigan ko na umuwi sa Pinas, sobrang payat niya. Kasi nga, yung pagkain niya, isang kanin, tas yung palaka nga na pinirito. Mga ganun yung pagkain niya. So, kahit ako, hayaan mo na, kaya ko naman. Basta pinapabili ko sa amo ko sardinas, noodles, tsaka chicken wings. Tapos ako na bahala niyan sa mga gulay-gulay. Basta at least alam ko na healthy yung kinakain ko. Alam ko na kahit papano, okay siya kaysa sa magtiis ako parati ng sardinas o ano. So, masama kasi yun sa katawan. At least alam ko na okay. So, 100 every week. So, kapag may holiday, dapat mag-budget kayo. Taasan nyo. Halimbawa, kung ang budget mo ngayon na walang is 500 to 600-700. Kapag hindi ka masyadong bumibili or wala kang binibili. Pag marami kang binibili, anuhin mo na dapat sobra dyan yung budget mo. So, ngayon, mahilig ako nga mag-ukay-ukay and kanina nakaswerte ako na kakatapos lang kasi ng summer. So, marami kayo ang mga sa ukay-ukay, marami. So, nakakita ako kanina, papakita ko lang sa inyo. Sa babae ito tapos naligaw siya ba? Yung nakita niya na to kasi sila nauna. Late na kasi ako na nagising kanina, dapat maaga. Kasi marami na daw nakakuha kaninang umaga, tig-iisang daw na malaki, bag na malaki daw yung nakuha. So, ito natira to, bali nakita niya na to, tas tinabi niya para sa kaibigan niya. Ngayon, ako, halungkat sila ng halungkat, hindi niya makita or hindi niya makita yung hinahanap niya. Siniksek niya pala dun sa gilid. Nung nawala na sila, tas ako naiwan pa din naghahalungkat, nakita ko. Tapos sabi ko, ito ata yung hinahanap niya. Sabi niya kasi daw yun pants daw. So, yun, nakita ko. Ito guys, bago pa siya, Nike yung brand. Ayan. Ayan. So, ang ganda niya. Ayan. Tapos, pants siya or jogging pants. Tapos, dito sa gilid, pwede mo siyang buksan para mas lumaki siya. Ayan. So, 10 lang to binili ko. Sa pera natin, 70. So, hindi na ako masyadong gumagastos ngayon ng mahal. Kasi nga, maging practical tayo. So, eto, kasi guys, yung damit ng amo ko, na gustong gusto ko, nakita ko dun sa sa ukay-ukayan. Pareho talaga as in, tapos pareho pa ng bago. So, ayan, tinabi ko nandito, tinago ko lang kasi baka sabihin ng amo ko ninakaw ko. So, ito yung isa, na, yun nga, ito yung hinahanap nilang dalawa, na hindi nila makita. Nakita ko nung huli, nung pauwi na ako, nakasiksik dun sa gilid, kaya pala hindi nila makita. So, ito, pants din siya. Ayan. Uniqlo naman to. Ayan. Uniqlo yung tatak. So, ito yung hinahanap niya, hindi niya makita. So, hindi ko naman na mapakita sa kanila kasi wala na sila. So, itong isa is Adidas. Ayan. Ito, ang ganda nito, sobrang bago to sa personal. Siya, parang bang kulay nito. Tapos may ng Adidas sa, hindi nabigyan ng hustisya ng phone yung nito. Ayan, sobrang ganda. Tas tinitignan ko pa to kanina. Tapos yung katabi ko na babae, tinitignan niya kung itatapon ko or ibabalik ko doon. Hindi ko na binalik. So, wala siyang choice. And ito yung short, pero parang hindi siya maganda yung fitting niya sa personal. 68 yung brand niya. Ayan, 10 din yan. Ito guys, gagamitin ko to kapag nagala ako. Siya, swimming suit. Ayan. Bali, may siya dito, may bra, tapos yung sa baba niya is, ayan, may short siya. So, kahit magtuwad-tuwad ako dyan, hindi to problema. And then, eto guys, eto yung pinaka gusto ko sa lahat. Eto yung 68 na jacket. Hindi siya long sleeve. Sobrang ganda niya sa personal. Bago pa din. And then, next is pants. So, wala akong mga gantong pants dati. Pero, nakikita ko maraming may gusto nito. So, bumili ako. Ayan. Sobrang ganda nito sa personal. Tapos, etong isa is dress siya. H&M na brand. Ayan. Dress siya na black. Ayan. So, kaya magastos yung akin kapag day off ko. Magastos ako kasi iniisip ko, hindi ako namamasahe
para umalis dito sa day off ko. So, yung dapat na ginagastos ko para sa ano, binibili ko na lang siya ng mga damit-damit. Minsan, meron akong isa dito para to sa kuya ko. Baka matamaan yung cellphone. Eto, para to sa kuya ko. Gio yung brand. Ano siya, short. Ayan. Bago pa din. Nag-iipon kasi ako para pag umuwi. Malapit na kasi akong lumayas dito. Kaya yun yung pinag-iipunan ko. So, kayo guys, kapag gusto nyong gumala, ganyan-ganyan, mag-budget kayo ng additional 200. Kasi anytime, ganyan, magki-crave kayo, ganyan, at least meron kayong extra. And ako, kasi gumagastos pa ako sa load. And then, yun nga, downy, yan, sabon, ginagastusan ko pa yan. Kaya medyo, sa akin, medyo kailangan kong taasan yung budget ko. So, sa iba, umaabot sila ng 1.5 sa budget nila. Yung mga yayamanin yun, yung nag-eat all you can kapag holiday, yung mga umiinom, nagbabar, tumutoma, ganyan. Yan yung mga 1.5 to 2,000 yung budget nila. Pero yung mga lang talaga, yung mga, alam mo yung mga nagtitipid and gustong makaipon, yung iba daw 200 200 lang yung budget nila sa holiday kasi nagsasaing sila, nagluluto sila sa bahay. So, wala na silang ginagastos na iba-iba. Tas tambay lang sila sa park, doon lang sila umuupo, nagpapahinga. Yung iba na doon lang sa bahay natutulog, mas yun yung nakakasave talaga. Tapos, sa akin naman, yun, medyo magastos lang ako, pero deserve ko naman minsan. And, binibili ko lang yung damit na, yan, yung mga ganyan, kasi pinag-iipunan ko yung panggala ko. Ayan, damit ko yan panggala, hindi yan para dito, para panggala yan. And also, pagdating ko sa Pinas, binibenta ko din yan. Mabenta sa akin yung pantalon, yung naukay-ukay ko dito, binenta ko sa Pinas, nakarami din ako. Sila lang ng mama ko yung nakakuha ng pera. Yung pantalon na isa, dalawa pala yung pink, binenta ko ng tig 150 ang isa, tas bili ko dito 70. So at least may tubo kahit papano, pang tawid gutom na din yung 150 na tubo. So yan yung tinatarget ko, yung paunti-unti, kasi marami ding gusto ng damit doon, lalo yung mga taga-probinsya, hindi nila afford, or sa amin kasi walang branded na damit doon kasi nasa liblib, hindi naman liblib, pero malayo yung, wala kaming mall sa Sipalay. Yung mall namin, pupunta pa kami ng Bacolod or Kabankalan. Di ko lang alam kung meron sa Kabankalan. So, yan pa yung mall namin doon na makakaano ka ng branded na damit. So, kaya yung mga pinopost ko na mga damit, tas may mga brand, parang para sa kanila, masaya na sila or proud na sila kapag meron sila kahit isa nun. Ganyan ako dati sa Pinas. Kaya yun, binebenta ko sa kanila, and then yung mga swimsuit, namumurahan sila sa benta ko kasi doon ang mahal, tas wala namang brand, 150 na. At least sa akin kahit papano, okay na. Tapos matino yung mga damit ko kasi tagi-isang beses ko lang yan nasuot isa lang, tas may picture lang ako, tapos okay na, ganyan ako. Dati, mahilig akong magbigay, pero nakakaano na, binibigay ko yung damit, tas makikita ko, ang pangit niya na, sobra na siyang luma. Pangbahay ko yan, ang ko yan panglakad ko na damit, halimbawa, yung damit ko na jagtag, Chris, binigay ko sa kapitbahay namin. Aba, nakita ko, nandun na, naging basahan na. So, nakakaano ipamigay. So, ayun lang. Kayo kung gusto nyo nga ako kasi yung higaan ko dun, puro na mga damit ko yung nandoon. Mga nilabhan ko na damit na inaano ko na panggala or pang alis ko. So far, okay naman ako sa buhay ko. Mas nag-i-enjoy ako sa ganito. And medyo naikot. Sobrang na ata kalahati yung naikot ko dito sa Hong Kong. So, parang naumay na ako, baka kagala. Binubura ko na nga yung iba kong mga picture kasi parang naano na ako. Tama na to. So, kayo guys, kung nag-enjoy kayo na makipag-anuin sa mga nyo, piliin nyo lang yung mga kaibigan nyo. May iba kasi na dadalhin ka sa Kumunoy or dadalhin ka sa lugar kung saan mali. Ayan. So, dapat piliin nyo kung sino yung pakikisamahan nyo, sino yung maging kaibigan nyo. Kasi kung sila, magiging ka rin, mahawaan ka. Kaya dapat, kayo sa mga kaibigan nyo. Hindi, na marami kayong kaibigan. At least, totoo. At least, safe kayo. Or, ano bang tawag nito?
alam niyo yung ingatan, yung iniingatan niyo yung pagkakaibigan niyo. So, ganun lang dapat. And, ayan, bigayan lang kayo. Pero wag naman parate na, halimbawa, kapag magkaibigan kayo, yung isa gumagastos, tas yung isa puro lang kabig, yung isa puro labas. So, dapat give and take. Ayan. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.